Magandang araw sa inyo guys. Welcome kayo sa YouTube channel natin. At ang pag-uusapan natin ay tungkol sa roofing sa bubong. So, kasama dyan yung mga trusses niya. So, kailangan natin dyan ng roofing materials. Tulad ng tubular, C-purlins. So, kailangan din natin yung fascia, flashing, gutter, painting materials, pintura. Ganun din mga welding rod at sa mga other expenses pa na kailangan dito. So, yan yung pag-uusapan natin. Ang tinatanong doon sa isa sa mga video natin kung magkano ang kailangan niyang budget sa 36 square meter na bahay. So, 6 meter by 6 meter kwadrado ang bahay niya. So, lalaki pa dyan yung area ng bubong mo kasi mag-extend pa tayo dyan ng mga 80 cm. So, kung mag-extend tayo ng 80 cm, magiging 6.8 by 6.8 meter yan. So, kung ita-times natin yan, 6.8 meter by 6.8 meter, magiging 46.24 square meter ang area ng bubong mo. So, yun ang area ng bubong mo. Base sa experience ko, kung gumamit tayo ng ordinary corrugated sheet na bubong, nag-range niya ng mga 1,500 per square meter per area ng bubong mo. So, ibig sabihin, 46.24 square meter, ito times natin siya sa 1,500 per square meter. Ang kailangan mong budget dyan sa bubong mo ay 69,360 pesos. So, kasama na dyan yung labor cost. Yan. Tulad sa nabanggit natin kanina, kasama dyan yung mga gutter, fascia board, yung flashing, lahat na ng materialis. So, dyan sa 69,360, kasama na dyan yung labor mo. Pag ito kasing ordinary corrugated na yero ang ginamit mo, kumukuha dito yung mga nangongontrata ng mga 35% doon sa material cost mo. So, ibig sabihin, ang labor cost mo is 24,276. So, ang material cost mo is 45,084. Dito sa 45,084, kukuha dito ng 35% yung mga kontraktor o mga trabahador mo. So, namamakyaw, kukuha ng 35%. So, ang magiging total niyan is 69,360. So, pag ordinary na yero yung gagamitin mo, pag ordinary corrugated sheet, 35% lang ang kukunin ng labor dyan. So, base yan sa experience ko. So, yan yung kailangan mong budget dyan sa 46.24 square meter mo na bubong. So, iba ang singilan doon sa mga color roof na bubong na gagamitin natin. Mas mataas yung sinisingil ng mga kontraktor doon na mamakyaw. Halimbawa, kung gumamit tayo ng rib type na long span, color roof to. So, maraming style to, pero rib type lang yung babanggitin natin na long span. Sabihin na long span, wala tong dugtungan. Kung gaano kahaba yung bubungan mo, yun yung i-deliver sa'yo, yung i-order mo. So, bago ka mag-order ng long span, siyempre sukatin mo muna yung haba ng bubong mo. Bahala na si foreman dyan o mga nangongontrata sa'yo sa pagsukat niyan. So, pag ganito yung ginamit mo, siyempre yung mga gagamitin mo rin dito na materialis tulad ng fascia board, flashing, ay ganun din. Medyo mahal din, medyo branded din na bagay naman dito sa bubong mo na color roof. So, pag itong materialis na ginamit mo, nag-range to ng mga 2,000 to 2,200 per square meter. Yan, 2,000 to 2,200 per square meter. If 2,000 lang per square meter yung sisingil natin, so i-times natin yung 2,000 sa 46.24 square meter.
So, ang kailangan mong budget sa materials at labor cost is 92,480. So, pwede mo na yan isarado sa 95 para may extra ka pa. So, automatic, ang labor cost mo dyan, kasi medyo mahal dito yung materials na ginamit mo. Kukuha sila dito ng 40% to 45%. So, dyan nagre-range yung singilan nila sa depende sa materials na ginamit mo. So, 40% to 45%. So, kung 40% lang yung kukunin natin, kukunin ng mga nangungontrata, ang kukunin nila na labor cost dito sa area ng bubong mo is 36,992. So, yan ang kukunin nila na labor. So, ibig sabihin, ang material cost mo is 55,992. So, ayan. Ang kailangan mong budget dyan sa area ng bahay mo na 36 square meter, 6 meter by 6 meter. At ang bubong na area niya is 46.24 square meter. So, pwede mo niyan isarado ng 95,000 kung ang gagamitin mo na materials ay yung mga koloro. So, kung ordinary naman, corrugated na GI lang ang gagamitin mo, is kailangan mo lang ng budget na 69,000. O sarado mo na yan. Sarado mo na siya na 70,000. So kasama na yan yung mga labor cost mo. Kasama na yan sa mga nabanggit natin na presyo yung labor cost. Wala ka nang alalahanin yan. So ayan lang yung mabigay ko na idea sa inyo. So, sa nagtanong na yon, so idea lang to, pwede itong bumaba o tumaas, depende sa materials na gagamitin mo. May mga lugar kasi na mas mahal yung mga materials. So, may mga lugar na mas mura din. So, depende yan. So, flexible to. Ang ibig sabihin, may idea ka lang kung magkano yung budget na kailangan mo dyan sa area ng bahay mo na 36 square meter. So, kompleto yan, tubular, zipper lens, fascia board, flashing, gutter. So, mga pintura, materials ng pintura, mga welding rod. So, kung may mga pamasahe pa, mas may dagdagan mo kasi may mga kailangan pang bilhin dyan na kailangan ng foreman mo. So, mas may extra pa. So, ayan lang yung nabigay ko na idea doon sa nagtanong sa mga video natin. Kung mayroon kayong mga katanungan, comment lang kayo kahit saan dyan sa video natin. Mas mabilis kasi makita kung mga fresh na comment yung naku-comment doon. Kasi kung mga matagal ng comment, hindi ko na lalo napapansin yun. So, yun lang.